Mapapasyaron ka talaga nito. Maghanda na ng bawang at sibuyas, toge, cabbage, lumpia wrapper, oyster sauce, toyo, asin, magic, black pepper, and garlic powder. Pork cube. Sa kawali, naglagay lang ako ng konting mantika. Igigisa muna natin yung bawang. So, inuuna ko talaga yung bawang kasi medyo matubig siya. So, papalabasin lang natin yung aroma niya and isusunod na din natin yung bawang. Lulutuin lang natin yung saglit hanggang sa maging golden brown yung bawang. Ayan, kapag medyo golden brown na yung bawang, isunod na din natin yung toge. So, yung togis nabili lang namin sa market na may kasama na siyang mga konting gulay lang naman like beans and carrots. Tapos, sinunod ko na din yung cabbage. So, igigisa muna natin sila. So, antayin lang natin na medyo lumambot yung mga gulay. After nyan, so magtitimpla na tayo. So, naglagay lang ako ng toyo, oyster sauce. So, mga konting-konti lang talaga yung nilagay ko. Mga nasa 1 tablespoon lang siguro yung mga nailagay ko. And nalagay na din ako ng magic, asin, black pepper, and garlic powder. At hahaluin lang natin itong mabuti. At lulutuin lang natin ito na nasa katamtamang apoy lang. Haluin lang natin mabuti para ma-absorb ng mga gulay yung mga panimpla natin. After 2 minutes, nilagay ko na din itong pork cube. Isa din ito na magpapasarap sa lumpiang toge natin kasi nga wala tayong nilagay na meat. At hindi ko na pala naipakita pero naglagay ako ng 2 teaspoon ng brown sugar. At ayan na, nagtutubig na yung niluluto natin. So tatakpan lang natin yan and antayin lang natin na mag-dry at lumambot yung gulay natin. Ayan na at nagtutubig na siya. Ayan, so hahaluin lang natin yan and tatakpan natin ulit. So, medyo malambot na din yung gulay natin and tikman nyo din kung okay na ba sa inyo yung lasa. At luto na nga ang ating mga gulay and dry na din siya. Palamigin natin saglit at ilagay natin sa plato. Kukuha lang tayo ng 2 wrapper at maglalagay lang tayo ng toge dito sa ating wrapper. And roll na din natin. Kayo na po bahala gaano kadami at anong pamamaraan na nais nyo siyang balutin. So yung akin ganito lang. So sinisealed ko lang siyang mabuti and naglalagay din ako ng tubig and iniikot-ikot ko. And ayan, ganyan lang ako mag-wrap. Ayan, so gusto ko kasi yung ganyan kasi lang malinis, tignan. So babalutin lang natin itong lahat para mamaya is magpiprito na din tayo. Bakit nga ba 2 wrapper? Para po hindi siya madaling mabutas. Kasi medyo matubig yung yung gulay natin. So dapat din siyang i-drain. Binabrush ko din siya ng tubig para kapit na kapit talaga yung wrapper. And ayan na nga yung na-wrap natin. And meron pang natira konti. So ito is sinubukan ko lang if masarap ba siya lagyan ng cheese. At isa din ito sa pagkaka-wrap na gustong gusto ko. And ayan na nga yung nagawa natin. So konti lang yung nagawa natin kasi maliit lang naman yung yung toge na naluto natin kanina. And medyo matataba na din yung nagawa ko. At dahil gutom na ako at excited na akong kumain, ayan, sa mainit na kawali, naglagay lang ako ng tamang dami lang ng oil and nilagay ko na din yung mga lumpia. Make sure kapag nilagay na nyo ang lumpia, mainit na yung mantika. And nasa medium fire lang kasi kapag nilagay nyo siya sa hindi pa mainit, magmamantika lang yung lumpia nyo at hindi siya magiging crispy. At sinunod ko na din lutuin yung lumpiang toge natin na may cheese. Sobrang favorite ko talaga yung mga lumpia na may cheese. Kung napanood nyo or mga old viewers ko kayo, may nagawa na din akong lumpia, 2 klase. Nilalagyan ko din sila ng cheese. Gusto ko talaga yung lasa ng ng lumpia na may cheese. And ito na nga ang ating lumpiang toge na walang meat. Ayan na, sobrang crispy, sobrang sarap niyan. At syempre kapag may lumpia, kailangan siyang ipartneran ng masarap na suka. And itong suka lang yung gagamitin ko. So medyo matapang siya. So konti lang yung nilagay ko. And lalagyan ko din ito ng sukang puti. And maglagay din kayo ng konting tubig para hindi siya masyadong matapang. And naglagay na din ako niya ng bawang. So in-slice ko lang yan ng mga maliliit.
And nag-slice na din ako ng kamatis. And ganyan talaga ako gumawa ng sausawan. So gustong-gusto ko sa sausawan yung may maraming bawang at may kamatis. Hindi na din ako naglalagay ng mga panimpla, asin or black pepper. So ganyan lang yung sausawan. At ayan na nga, so una ko talagang kinain is yung may cheese. Sobrang sarap talaga ng may cheese, grabe. Kahit sobrang init pa niyan, kahit napapaso pa yung bibig ko, talaga namang, nako, ang sarap. Sobrang sarap talaga, promise. Sobrang crispy pa. O siya, hanggang dito na lang. Bye!